Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong November 23 to 29. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok yan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in the description below. Diyan na reading tayo, ako ni wala sa'yo, at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan mo ang iyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi mo tatandaan na nasa sayo pa rin ang pagbabago ng inyong buhay. Meron tayong Cancer, Libra, Leo, and Taurus. Sa iba sa inyo, nahandito ka sa sitwasyon mo na medyo may mga gusto kang ma-achieve sa buhay. Naguguluhan ka, pero gusto mo siyang ma-achieve. May mga bagay din na nakapagpapahatak sa'yo. Sa nakaraan, no? Iba sa inyo nagta-tarot reader? Or maybe nahandin yung thinking mo na gusto mo mag-tarot reader, gusto mo mag-try, o ganun. O kaya gusto mo mag-aral, parang ganun. And may babae, ako nakikita, maaaring magkakaroon ka ng hindi pagkakaintindihan sa isang babae o dalawang babae. Pwede kasamahan mo sa trabaho, pwedeng anak mo, pwedeng kapatid mo, pwedeng magulo. Basta babae. No, maaaring magkakaroon kayo ng mga, pwedeng sila yung magbibigay sa'yo, i-chismis ka nila, maaaring may dalawang babae na magkakaroon ng chismis o gagawan ka ng chismis o pag nagchichismisan ka. Yan, kasi may nakakita rin kasi ako na chismis, no? Ganyan. Or may tao dito na inaalam niya o may, hindi parang, either may mga gusto siyang alamin pagdating sa'yo. No? Ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo. Yun na nakikita ko dito, and magkakaroon ng mga anxiety, mga pagkabalisa, ganyan, nakakaramdam ng ganun. May mga taong magiging madaldal, huwag ka malala magkwento-kwento, no? Hindi rin kasi nakakawal eh. Yung minsan kasi yung taong malapit pa sa'yo, yun yung siya pa yung magdadaldal sa'yo. Idadaldal ka. No? Kaya mas good na, mas ano ka na lang, quiet ka na lang. Sa iba sa inyo. There's a lack. Ako nakikita sa'yo. Yan, there's a lack, there's a growth. May mga achievement ako na nakikita sa'yo. Maaring isa rin yun sa mga achievement mo na ikakaingit nila, ikakainis nila. Diba? Kung sa pera man yan, sa love life man yan, in any situation of life. Maaring isa yun sa ikakainis nila. Merong abundance sa iba dito. May mga positivity coming at may pagtulong. Ibig sabihin, manghihingi sa'yo ng tulong or may taong tutulong sa'yo. Or may taong kang tinulungan, pero hindi pala siya makakabayad, ano? Wag naman sana. O kaya may taong hingi sa'yo ng tulong dahil may problema siya, baka hindi siya makabigay sa'yo agad o maibalik agad yun. May mga unfinished business sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Pero sa iba sa inyo is may mga opportunity na parating. There's a chance or hope na pwede kayong manalo. Either sa gambling or pwede siya sa ano. Halimbawa, mga overtime, ganyan. Kung ako ano mga opportunity na ikasisiya mo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Merong din daw na isang sitwasyon na ikinai-excite mo. Yan, makakaramdam ka ng excitement also this week. Siguro may mga tao magiging loyal sa iyo, magkakaroon ng communication with someone na nahandin yung feelings mo, or pwedeng sa anak mo, pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng ganun. No, or handin yung pagiging loyal mo with someone. Yun. May tao na susundin ka niya, or ikaw ang susunod sa kanya. Vice versa tayo May tao na may pagsunod eh. May taong susunod sa'yo, or may taong susundin ka niya in some aspect of your life. Yun na nakita ko. Maaari magkakaroon ka ng quarrel, or questioning
sa isang babae o sa dalawang babae or sila magkatanong sa'yo ha, vice versa natin. Energy ni Libra. Ingat ka sa mga conflict. Ay, baliktad. Energy niya. Okay, energy mo dito sa sitwasyon. Meron kang sitwasyon sa buhay mo na matagal na yon o matagal ka na dun sa part na yon sa nakikita ko sa'yo pero nag-i-still ka dun. Merong sitwasyon. Pero ang nakikita ko sa'yo dito, alam mo sa sarili mo na either hindi ka masaya doon sa point na yun, o sa part na yun, o sa sitwasyon na yun, or hindi nagiging maganda yung bunga, pero nag-stay ka ron. Pwedeng ganun, no? Sa nakita ko dito, may mga sitwasyon na energy mo na nakita ko na may mga sitwasyon na nai-imbalance ka. May mga sitwasyon na hindi ka makapag-desisyon or hindi ka makapag-move. Pwedeng sa trabaho mo, di ba? Gusto mo na mag-move sa trabaho mo, umalis sa trabaho mo, pero hindi mo kaya. Pwedeng ganun, hindi ka makapag-desisyon. O kaya naman, may mga gusto kang lakarin, i-movement, pero hindi mo pa mapuhusan o hindi mo makapag-desisyon. Also, ang energy mo, out of balance, there's no clarity in some aspect of your life. May mga sitwasyon sa ngayon na energy mo na parang hindi, may mga gusto kang itama or i-correct or actionan na maaring madidelay siya. Or may mga decision making na sitwasyon o may sitwasyon ka na paikot-ikot ka lang doon. Nandun ka sa point na yun. Kaya ang nakikita ko sa'yo, nagiging matagal yung resulta. Ayan. Na pagbabago ng buhay mo. May mga sitwasyon kasi na nagtitiis, nagtitimpi ka, ganyan. Kaya mabagal siya. Tingnan natin ang parating sa'yo. Anong parating kay Libra? Another message meron ako tao dito nakita na dishonest. Sana hindi ikaw or someone, may taong gusto magiganti or ikaw gusto mo magiganti. Yun na nakita ko. Doon sa corruption, ako na nakita. May taong magiging unfair sa'yo. Pwede kasamahan mo sa trabaho, pwedeng karelasyon mo. Sa iba sa inyo. Basta there's an unfairness. May isang sitwasyon sa buhay mo na pwedeng may pwedeng hindi maging maganda yung bunga. Mag-ingat na lang kayo, ha? Mag-ingat na lang. Mas maganda kasi mas mag-ingat. Mas maganda alam mo yung warning para mas makaiwas ka, 'di ba? Or maging positive talaga siya. Tingnan natin ang parating kay Libra. Nasa iyo pa rin, basta mag-trust ka sa intuition mo. Mas kulado tong nakuha natin Parating sa iyo. Dalaway tao mo? Iba dito dalaway tao. Pangit. Okay, parating sa'yo. Ibig sabihin, may magsisinungaling sa'yo. Dito. May tao magsisinungaling sa'yo. Uy. May tao magsisinungaling. May tao nakokontrolling ka niya. May tao may taong didiktahan? Ikaw ang magdidikta? Or tong tao na to didiktahan ka niya? May taong magdidikta sa'yo. So, nakita ko dito. May dictator kasi. Pwede yung boss mo, pwede yung kasamaan mo sa trabaho, pwede yung karelasyon mo, ganyan. Ganun. Sa iba sa inyo is makakaramdam ka ng takot or may tao dito
na kaba or takot or may tao dito na tatakutin ka? Hahamunin ka o tatakot ka? Parang ganun ang nakita ko dito. Kasi magkakaiba kayo. Pwedeng sa'yo, tatakutin ka. Pwedeng sa kanya, hahamunin siya. Pwedeng dito sa kabila, matatakot siya. Pwedeng ganun. Hindi kayo pwedeng pare-pareho. Kaya ginaganon ko yung sitwasyon, ano? And also, dito is parating sa'yo, may mga sitwasyon na accept mo or iya-accept mo kahit alam mo na may mali. Alam mo yun? Halimbawa, yung karelasyon mo, sinungaling siya. Kasi may tao rin kasi magsisinungaling. Halimbawa, karelasyon mo, kapatid mo, asawa mo, kung sino man yan who's connected sa'yo, a-accept mo na parang accept mo na ganun siya. Ganyan. Pwedeng ganun. O accept mo na ganun talaga siya, na sinungaling siya at masama, minsan ng tabas ang dila niya. Pwedeng ganun. Di ba? O kasama mo sa trabaho, pwedeng ganun. May tao na magiging brutal sa'yo. or ikaw magiging brutal. Magiging manipulative. Makakaramdam ka raw ng pagod sa isang tao sa buhay mo. Yun. May mga decision making, ay may tao ditong may taong hindi talaga siya devoted sa'yo. Or maybe this is you, is not very devoted. Ganyan. Maybe sa relasyon, o kaya sa trabaho, sa kaibigan, ganyan. Kung sino man to. May taong mapusok. Ingat ka lang. Iba dito may travel kayo. Or maybe you're thinking about traveling, pero there's no decision pa ako nakikita dito. O hindi ka pa nag-decision, pero you're thinking about traveling. Mga ganun sitwasyon. Ingat ka ha, kasi may tao dito na wala sa katwiran eh. Anong dapat iwasan niya? Universe ni Libra. Pwede ikaw mawalan ka sa katwiran. Basta palagi yung tatandaan, wala yung pangalan mo, hindi ko binagit yung pangalan mo. Kaya vice versa yan. Marami kayong energy sa mundong ito. May mga pagpaplano ka pala, no? Makakareceive ka daw ng text message or communication, or maybe this is a news, sa isang tao na may distansya. Pwede nasa probinsya, nasa ibang bansa, or nagkaroon kayo ng distance itong taon na ito. Makakareceive ka ng communication. Pwede sa anak mo, ganyan. Basta may distance, ako nakikita dito. Dapat mong iwasan. Yung hindi ka makapagplano, iwasan mo. Yung ma-burnout ka sa mga yung pabigla-bigla ka ng sasabihin mo, o pabigla-bigla ka ng desisyon, yung madaliin yung mga bagay-bagay, iwasan mo yun. Iwasan mo na hindi mo mahalin, pahalagahan yung sarili mo. Iwasan mo, syempre yung mga conflict, poot, at maging tamad, o tamarin, yung mga struggle, may stagnant, o ma-lack of direction ka, iwasan mo yun. Iwasan mo rin yung mag-isolate ka sa sarili mo. Palagi mo tatandaan na palagi mong pahalagan at mahalin yung sarili mo more, no? And then, iwasan mo yung ma-feel drain or feeling empty in your situation, yung maging masyadong mapagbigay rin, isa rin yun, diba? Or maging mas unahin mo yung emotions mo than your head or than your intellect, ganyan. Nasa sa'yo pa rin yan. Iwasan mo hindi ka magkaroon ng lakas ng loob to focus something in your life. Tandaan mo, you need to control your destiny in a good way. No? Magplano ka na maigi. Wag pabigla-bigla, kung ano lang maisip mo, wag ganun. Wag madali na mga bagay-bagay. Tingnan natin ang love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love ni Libra.
Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, sa iba dito, related to sa family. Iba dito, related to sa family at kasamaan sa trabaho. Pwede rin kaibigan, a person who's connected sa'yo, ganyan. Sa nakita ko dito. Okay, when it comes sa single, sa single. Sa single, may makikilala ka, pamilyado na siya. Either pamilyado na siya or may anak to. Yun na nakikita ko, yun na makikilala mo. Yan. Pero, ingat ka lang din sa kanya. Kasi may boundary siya eh. Hindi ko alam why, pero there's a boundary. Very independent itong tao na to, no? Maaaring galing to sa breakup situation or nahandle yung sitwasyon o nagkaroon nga siya ng ano. Pero may mga tension na hindi pa natatapos na kailangan i-work out in the past situation or past relationship ano, sa tao makikilala mo sa nakikita ko sa'yo dito. Pero mag-ingat ka pa rin kasi pwede ikaw yung tao na makikilala niya kasi gusto niya lang ng tao na makakasama niya or makakausap niya, pwede nga, no? Kasi may panggagamit din ako nakikita dito, di ba? Basta you need to trust to your intuition. Yun ang nga parating sa'yo. Sa nakikita ko dito. Kung kayo naman is separated nitong tao na to, hindi kasi yan nagkasundo eh. Yes, that's a breakup. No? Nawala na rin yung trust or maaring naramdaman mo na ginagamit ka lang niya kasi may panggagamit naman talaga. Hindi kayo same page nitong tao na to sa nakita ko kasi andun na rin yung paglaya. No? Handun yung mga deep want battle in this situation. Handun na yung isa dito is nagkaroon talaga ng pag-let go or de-separate niya yung sarili niya dito. Mas pinili niyang lumaya sa relasyon na ito. Yun na nakikita ko dito. Kasi iba dito parang may family o may relasyon to. You know? Parang panggagamit kasi yung nakita ko eh. Hindi isa sitwasyon na to pa. Siguro malungkot lang siya, ganyan. Tapos ikaw yung nakita niya. Diba? Yun nga lang yung pinakamasakit sa lahat. Diba? Kung kayo naman is in relationship, I hope, no, hindi kayo mag-away or I hope mahal ka niya. Pero dito sa nakikita ko dito, isa kasi sa inyo dito is they feel free when it comes sa relasyon. Free lang siya. May mga point siguro hindi kayo magkakasundo. Ganyan. Or kung may third party, nagkakaroon ng choices, siguro magkakaroon kayo ng hindi magkakasundo energy. Hindi kayo magsi-same page sa mga bagay-bagay. Magiging equality itong tao na to sa'yo. Imbalance yung relationship. Sana hindi kayo dumating sa kung nagkakaroon ng mga tagilid na sitwasyon pagdating sa relasyon, magkakaroon naman kayo ng resetting. No? Basta kumapit lang ang isa dapat. Pero magkakaroon pa rin kayo ng resetting dito sa sitwasyon na ito. Yun. Kasi isa dito need ng support mo eh. Or you give your full of support sa kanya. Pwede gano'n, sinusuportahan mo talaga siya doon. Kahit na minsan nasasaktan ka. Diba? Kahit na nagkakaroon dito ng mga frustration in life. Diba? Pero you binavalue mo pa rin yung relationship na ito. Maaring iba sa inyo is magkaiba kayo ng language, no? Yun na nakikita ko dito. Maaring may distance din. Maaring nasa ibang bansa or may distance, probinsya, ganyan sa iba. Pero iba yung language na iba. Ay, bakit iba yung language pero may ibang tao? Patay tayo dyan. Ano to? Makeup. Ibang tao. Ibang tao kasi ako nakikita eh. So, either, kung wala naman third party, siguro may kinakausap lang siya na iba. Tao. Yun na, pero may ibang tao ako nakikita. As in, meron. Sa relasyon na to. Dalawa yung tao. Pwedeng ikaw ito, pwedeng siya ito. Ate, mahal niya ako. Baka dumating yung time na magkakaroon ng hidwaan or hindi magkakaintindihan. Yun lang. Money. Pero sa panggagamit, may taong nang gagamit. Ano po ito, universe, sa money niya? Okay, pagdating sa money mo.
Pagdating sa money mo, yes, may mga tension na hindi pa tapos, ano, siguro nagkaroon ng mga problema pagdating sa money na hindi naging maganda. Pero sa nakikita ko dito, walang tension. Siguro na andun yung point na naging weak ka sa kanya, no? Pagdating doon sa pera. Yan, may mga tension na hindi pa nare-resolbahan, na you want to success. Sa pera mo, medyo weak yung energy. Pero, if you try to make it balance yung situation, ibig sabihin, kung mas more ka magsisipag, magpapapasok ka, ganyan, you will receive. Yung nakikita ko kasi dito, kung ano itatrabahuhin mo, yun ang makakamit mo. Pagdating sa pera. Kasi medyo weak yung energy. Pero, ang sabi dito, you have a knowledge para baguhin yung destiny mo pagdating sa pera. Kasi, aayon sa'yo si universe. This time. Ang kinakailangan lang sa'yo dito siguro is to decide. No? Kung may mga new opportunities coming, meron po, meron. Kailangan mo lang din mag-focus. Kasi may mga dumarating na pagkakataon para mabago yung kaperahan mo. Focus ka lang doon. May mga sitwasyon din na need to end. No? Ang sinasabi dito. O, may mga sitwasyon din na kailangan na umpisahan na o simulang muli. May mga ganong part. Yun, wag labis-labis. Ganyan. Kailangan balanse pagdating sa pera. Advice. Anak, may pupo ka dyan, ha? Ang babali. Ang siya tamate. Ay, wag mo na advice, ha? May kakausap sa'yo. Maaring family, kapatid, o magulang sa iba. May kakausap sa'yo related. Maaring hihingi ito ng suporta or mangungutang o hingi siya ng suporta sa'yo. Yun, ang nakita ko dito. Sa iba sa inyo is magkakaroon ng may mga getting together, either close relationship, family unity, reunion, yan. May mga happiness, enjoy, fun situation, may mga celebration din. Sa iba, surprise parties event. Sa iba naman, coming home to eh. Hindi ko alam kung pupunta ka ba uwi ka ba ng Pilipinas, pupunta ka ng probinsya, or may tao magagaling ng ibang bansa, galing probinsya, galing ibang baryo, pwedeng ganun. May taong coming home situation ako na nakikita sa iyo. Also, there's a luck. Ako nakikita sa iyo, no? Ibig sabihin is, maring ito is, by the 3 days, 3 weeks, 3 months, there's a luck coming into your life. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagbabago or may mga renewal happening into your life. Ibig sabihin, is more on transformation dito, no? Magiging maganda yung kaperahan mo, magkakaroon ng mga improvement. Pero di ba sabi dito, there's a decision making na wag lang lapis kasi magte-turn around sa'yo si universe, diba? Ibig sabihin, magiging maganda kung magpo-focus ka dun sa sitwasyon na yun, sa pagbabago. Yes, there's an improvement when it comes sa finances, hardships is mag-i-end na, or hindi yung mga positivity happen, magkakaroon ng mga union situation, maaaring sa family or in your relationship. There's a new beginning happen into your life in that sinabi kong sitwasyon, hindi sinabi kong araw or sinabi kong ano. And then, sabi rin dito, may malalaman ka raw katotohanan. May malalaman ka katotohanan. Pwedeng by sa sarili mo, pwedeng into your intuition, or pwedeng magagaling ito sa ibang tao. When it comes to advice, accept the lesson. This is a time na alagaan, mahalin mo ang sarili mo. May mga bagay na kailangan i-develop. You need to start to create yourself in a new you rin. Sinasabi dito, may mga bagay na kailangan i-let go, i-cut, or may mga bagay na kailangan mo i-move forward this time. You need to structure or to reveal yourself in a situation. Think ka lang daw sa future, tsaka may mga
time to progress, forward your plano, take it action, be adventurous, ilaya mo yung sarili mo in your situation. Ito na rin yung time na mas gamitin mo na daw muna sa ngayon yung intellect mo or your head than your heart, ang sinasabi dito. Yon, you need to release yourself or you need to escape or ilaya mo talaga yung sarili mo in your situation na nagkakaroon ng frustration or magkakaroon ng frustration. Don't be stuck, huwag ka ma-confuse, huwag ka ma-trap in your situation kasi the choices is always available is in yours. Tatandaan mo palagi yon. Ikaw lang ang makapagpapago ng sarili mo. Nasa sayo ang desisyon para baguhin yung sarili mo. Ikaw ang maglalagay sa sitwasyon mo na yan, kaya ka nahihirapan, ikaw rin na makaka-release ng sarili mo dyan sa bagay na yan. Arigatou namaste, God bless.